Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. At ito po ang inyong Kuya Bong. At ako po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Binabati po natin ang ating po mga listeners dyan po sa Isabela, sa Tirad View, Santiago, sa Ilocos, sa Dipakulaw, sa Baler, sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas hanggang sa Mindoro, no? At syempre binbati po natin ang mga nanonood po sa ating pong Facebook page sa Adventist World Radio Manila. Pati na rin ang lahat ng mga nakikinig dito po sa Mega Manila. You're listening to AWR 89.1 FM. No, kung meron po kayong gustong i-text or batiin, 0917-1742-777 o kaya naman na 0918-944-7891. Yan. At syempre, no, wag po kayong mawawalan ng kalooban. Ano ibig sabihin mawawala ng kalooban? Kayo lang po ay mag-share. Yan, syempre, wag po nating sarilinin yung ating pong mga napapakinggan. Kayo po ay mag-share sa ating pong mga kaibigan. Share po natin ang ating pong radio, no, 89.1. Pati na rin ang ating pong YouTube channel sa Adventist World Radio Manila. No? So ang topic po natin ngayon, paano po natin i-handle o haharapin yung ating pong nararamdamang kasakitan. No? How to handle hurt. No? Ito may mga questions. No? What should I do when I deeply hurt? No? Ano daw po yung dapat natin gawin kung nakakaramdam tayo ng matinding sakit? Hindi po ito sakit sa katawan o kaya yung sakit na nararamdaman ninyo pag meron kayong sickness, no? Hindi po ito. Ang inaano dito yung hurt, no? Yung nararamdaman nating sakit sa puso po natin, yung sa emosyon, no? Ito pa yung tanong, can faith really help heal emotional wounds? No? Nakakatulong po ba talaga na ang pananampalataya, no, sa pagpapagaling ng emosyonal na mga sugat, no? Paano po kaya tumutugon si Jesus sa mga personal na pananakit? Yan. Yan dapat ang matutunan po natin, no? Kasi dapat gagayahin natin kung ano ang mga reactions ng ating Panginoong Jesus sa mga personal hurts na kanya pong nararamdaman. Ano po ba yung mga hakbang? Yan. Para natin masimulan ang ating pong paggaling, no, sa ating pong nararamdaman. Kaya nga sa ating pong text, no, makikita po natin sa Psalm 147:3, no. Kung meron na kayong mga notebooks diyan, ilista na po natin ang ating pong text, Psalm 147:3. Ito po ang sabi, He heals the brokenhearted and binds up their wounds, no? Pinapagaling daw po ng ating Panginoong Hesus ang mga bagbag na puso at tinatalian ang kanilang mga sugat, no? Nilalagyan ng band-aid kung tutusin, no? At pinapagaling ang kanila pang mga sugat. So, kung kayo man ay nakakaranas ng sakit o nasasaktan kayo sa mga nangyayari sa paligid, sa mga emosyonal na mga pasakit na nararanasan po natin mula sa ating pong pamilya o sa mga kaibigan, sa kapitbahay, sa komunidad, no? Ano po ba dapat ang ating pong gawin, no? Ating pong tandaan yung acronym na HEAL. Nakakaramdam kayo, kailangan kayo ay gumaling. HEAL, HEAL, no? Which means means that H, hand it over to God, no? So kung kayo'y nakakaramdam ng sakit, no, sa inyong yung mga puso na nararanasan ay H, hand it over to God. Number 2, express your pain honestly, no? Ito daw po ay ipahayag natin yung ating pong nararamdamang sakit ng isang matapat. And letter A, allow forgiveness to begin, no? Hayaan daw po natin na magsimula ang pagpapatawad o piliin natin na tayo po ay
magpatawad. And letter L, let God transform your heart. No? Hayaan natin na ibahin o baguhin ng ating Panginoon ang ating pong mga puso. Okay? So tingnan po natin. Ulit po, ano ang gagawin po natin kapag nakakaramdam tayo ng sakit sa ating pong emosyonal na kalagayan ng buhay? Let us heal. Okay? H-E-A-L. H, hand it over to God. E, express your pain honestly. And A, allow forgiveness to begin. And L, let God transform your heart. So, tingnan po natin yung letter H. No? Hand it over to God. No? Ibigay daw po natin sa ating Panginoong Diyos ang ating pong mga nararamdaman. Alam niyo po, huwag natin pong dalhin yung sakit natin na mag-isa. No? Minsan ganyan ang nangyayari sa atin. Ayaw na naman natin magdamay ng iba o ayaw na natin na maapektuhan pa yung iba. No? Pero ibigay po natin yung nararamdaman nating sakit sa isang Diyos na nakakaunawa at nagmamalasakit. Ang ating Panginoong Diyos, mahal na mahal po tayo. Siya po ang nakakaunawa sa lahat ng ating pong nararamdamang sakit. At wag po natin nahayaan na nag-iisa lamang tayo because ating pong ibigay sa Kanya, no, ang ating pong mga nararamdaman. Sa 1 Peter 5:7, ito po ang sabi, cast all your anxiety on Him because He cares for you. No? Siya po mismo ang nag-aanyaya sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Sa 1 Peter 5:7, ang binanggit po doon na ay ilagak daw po natin, no, sa ating Panginoon ang lahat ng ating pong kabalisahan dahil siya po ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. No? Wala nang iba na nagsasabi niyan. May kaibigan ko, best friend nyo. No? Sasabihin ba niya, oy, ibigay mo sa akin lahat ng iyong kabalisahan. Wala pong ganyan. Wala pa ako naririnig na nakaibigan ko, kahit matalik na kaibigan ko na sasabihin sa akin na, sa akin mo na yan, ibigay ang problema mo. No? Wala. Panginoon lamang ang nag-aanyaya sa atin, mga kaibigan, na atin pong ibigay sa Kanya, no? Ilagak sa Kanya ang ating pong kabalisahan. Kung siya ay nag-aanyaya sa atin, ano ang gagawin natin? Hindi ba natin ibibigay sa Kanya? No? Kapag tayo ay nabibigat ang lubha, siyempre, ayan ang paanyaya sa atin, ibigay natin sa ating Panginoon. Dahil siya ang tutulong sa atin na tayo po ay mapanagumpayan o ating makaya yung ating pong mga dalahin. Ang sabi pa sa Matthew 11:28, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. No? Ganda po ng mga paanyaya ng ating Panginoon. Lumapit daw tayo sa Kanya. No? Tayo po na nabibigat ang lubha. At ano daw, gagawin niya, bibigyan po tayo ng kapahingahan. Wala ring ganyang kaibigan. Oo. Nasasabihin sa atin, napapagod ka na ba? Akin na, daling ko yan. Ang isipan ng mga tao ngayon ay one to its own. Kung kayo ay nabibigatan, kanya-kanya ako rin meron. May problema ka? May problema rin naman ako. Dalhin mo na yung problema mo. Parang ganyan ang mga sinasabi sa atin ng mga nasa paligid po natin. Pero ang ating Panginoon, siya po mismo ang nag-aanyaya sa atin na yung pagod po natin, yung mga pasanin po natin ay ibigay po natin sa Kanya. At siya mismo ang bibigay sa atin ng kapayapaan. Ang sabi po ni Max Lucado, isa pong writer, there is no wound too deep that God's love cannot reach. Yan. Wala daw pong malalim, o masyadong malalim na sugat na hindi maaabot ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay napapagaling ng ating Panginoon. Kaya nga napaka-importante po, alamin natin kung kanino tayo lalapit. At eto na, nag-aanyaya sa atin ng ating Panginoon.
Siya po ay nagmamalasakit sa atin at tayo po ay binibigyang pagkakataon na lumapit sa kanya upang siya po ay tumulong sa atin na pasanin ang ating pong mga dala-dalahang mabibigat. Ang sabi pa ni Billy Graham, no, God never said the journey would be easy, but He did say the arrival would be worthwhile. No? Hindi daw po pinangako ng ating Panginoon na magiging madali yung paglalakbay. Ngunit sinabi niya na pag yung ating pong pagdating ay magiging sulit naman. No? Ito po ay napakagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya ano ang dapat natin gawin? Napakaganda ng mga paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Ito lamang ay tanggapin po natin at ating pong ilagak sa ating Panginoon ang lahat ng bigat na nararanasan po natin. Ang pangalawa po, doon sa ating pong acronym na HEAL, okay? Letter E, express your pain. Ipahayag po natin yung sakit na nararanasan po natin. Okay? Kung tayo po ay matapat na sa ating Panginoong pagsasalita, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon, no? Na ibuhos po natin ang puso natin sa harapan niya. Nagsisimula po kasi ang paggaling kapag humihinto po tayo na at binibigay, no, ang ating pong mga pasanin at tinatanggap po natin at ang lahat, no, na nangyayari sa atin at yung minsan po kasi ay nagpi-pretend tayo na okay lang ako, pero sa deep inside tayo po ay nasasaktan, no? Wag po nawa na gano'n, kundi actually kung tayo lalapit sa ating Panginoon at iiyak po natin lahat po natin na nararanasan at nararamdaman, tayo po ay makakaranas, mga kaibigan, ng gaan ng ating po mga kalooban. Minsan sa ating kaibigan ganyan din, no, na kapagka nabibigat na tayo sa ating po mga problema, pumupunta tayo sa mga kaibigan, no? At meron tayong mga kaibigan na marunong makinig, no? At kapag tayo nagsalita na sa kanila, in-express natin lahat ng ating pong sakit sa ating pong buhay at natapos na natin ma-express lahat at sila ay nakita natin sila na nakikinig at na nararamdaman yung ating pong nararamdaman. Pagkatapos po nun, parang naibsan yung bigat sa atin. Kaya nga meron pong nagagawa, no? Meron pong nagagawa na tayo po ay mag-express ng ating pong mga nararamdamang sakit, no? Na ito po ay matapat nating sinasabi. Kaya ganoon din po sa ating Panginoon. Kung ang ating mga kaibigan ay maaari na makatulong sa atin sa pamamagitan lang ng pakikinig sa ating pong mga problema, ang ating Panginoon hindi lang po siya nakikinig. Makakagawa siya ng paraan upang matulungan tayo sa ating pong mga problema. Sabi po sa Psalm 62:8, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. No? Ibuhos daw po natin sa ating Panginoong Diyos ang buong puso po natin sapagkat ang Diyos ang ating pong kanlungan. No? Kapag meron tayo sa kanlungan, ano ang nangyayari? No? Tayo po ay nagkakaroon ng peace. No? Ang ating pong mga anak, gano'n ang naranasan ko po, no, doon sa aking anak. Minsan siya po ay napahiwalay sa amin. Tapos hinahanap na niya kami. No? Tapos siya po ay naramdaman na niya na nag-iisa na lamang siya. No? Napaupo na lang siya at umiiyak. No? Nung kami po ay nakalapit na sa kanya at nakita niya kami, umiiyak pa rin siya, umiiyak, pero yumakap sa amin, no? At nagkaroon na siya ng kapayapaan, huminto na siya sa kanyang pong pag-iyak. Ganon din po tayo. Kapag nasa ating Panginoong Diyos tayo, nakayakap tayo sa ating Panginoon, nasa kanlungan tayo ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan sa ating pong buhay. Sabi sa Job 3:11, Job did not hide his sorrow.
yet God still called him blameless, no? O hindi tinago ni Job ang kanyang kalungkutan. Ngunit tinawag pa rin siya ng Diyos na walang kapintasan. So, ibig sabihin, hindi po kasalanan, mga kaibigan, ang ibuhos natin yung ating buong puso o yung nasakit nating nararamdaman sa harapan ng ating Panginoon. Dahil yun naman ang kanyang imbitasyon sa bawat isa sa atin. Kung ito na yung sinabi ng ating Panginoon na gawin po natin, kailangan po natin itong gawin para makaranas tayo ng kapayapaan sa ating pong mga puso. Sabi po ni N.T. Wright, no, ay lament is not the opposite of faith. It is a form of faith. No? Yung panaghoy daw po, yung pagsasabi ng ating pong nararamdaman, ito po ay hindi kabaliktaran ng pananampalataya. Parang sinasabi po kasi natin na pagka ikaw ay umiiyak o kaya naman ay ikaw ay nagdadalamhati o ikaw ay tayo po ay umiiyak sa harapan ng ating Panginoon. Parang wala ka namang pananampalataya. No? Ba't ka umiiyak? Dapat malakas ang loob mo. Yan. No, ito po ay hindi po ito kabaliktaran ng pananampalataya kung ikaw ay nananaghoy, no? Ito po ay isang anyo ng pananampalataya. Ang sabi po ni N.T. Wright. Kaya napakaimportante po, no, ating pong pagtuunan ng pansin na wag po natin pigilin yung sarili natin na sabihin yung nararamdaman natin, kundi tayo po ay magsabi sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo, sabi sa atin, kapag tayo ay humingi, tayo ay bibigyan. Kapag tayo ay kumatok, tayo pagbubuksan. No? So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nakakaranas ng sakit sa atin at lumapit tayo sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay nararanasan at naiintindihan ang ating pong mga pinagdaraanan. Ang sabi po, tears are prayers too. They travel to God when we can't speak. Ganda po, no? Ang luha daw po ay mga panalangin din. No? Naglalakbay ang mga luha na ito, no? Sa ating Panginoong Diyos kapag hindi tayo makapagsalita. Yan. Kaya napaka-importante din. No? 19 tears are the language. Sabi nga doon sa isang awit, tears are a language God understands. No? Kapag tayo ay hindi na makapagsalita, napapaluha na lang tayo, naiintindihan po ito ng ating Panginoon. Kaya wag po nating isipin na ang ating Panginoon na hindi nakakaramdam ng ating pong nararamdaman. Okay? So yan po, yung letter E. Ngayon ay letter A sa ating pong acronym na HEAL. Allow forgiveness to begin. Hayaan daw po nating magsimula ang pagpapatawad. No? Ang papatawad po kasi ay hindi nangangahulugan na tayo po ay nakalimot na. No? Ngunit ito po ay nagbubukas ng pinto, no, sa kapayapaan. Ito po ay nagpapalaya sa atin mula po sa pagkakulong, no, sa ating pong sakit na nararamdaman. Minsan iniisip natin na kapag hindi tayo nagpatawad, napapasakitan din natin yung tao na nakagawa ng masama sa atin. Actually po, yung pagpapatawad, we are not doing this to our opponent. No? We are doing this for ourselves. Bakit? Kapag tayo po kasi ay nagpatawad, sino ang unang gumagaling? Tayo din po ang gumagaling. Oh? Hindi po yung ibang tao. Ibig sabihin, pag nagpatawad po tayo, napalaya na natin, nakalimutan na natin. Maybe, nakalimutan natin o iniisip natin makalimutan. Pero kapag tayo po ay nagpatawad kasi, nauuna tayo yung nagkakaroon ng kapayapaan sa puso natin. Kaya napaka-importante na matuto po tayo na magpatawad. Sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate, forgiving each other. No? Maging mabait daw po tayo, maging mahabagin na nagpapatawad sa isa't isa.
ito po ay panawagan sa atin ng banal na kasulatan na gawin po natin para na rin sa bawat isa sa atin. Sa Colossians 3:13, ito po ang sabi, "Forgive as the Lord forgave you." No? Paano ba nagpatawad ang ating Panginoon? Na binabanggit sa atin dito sa Colossus, magpatawad daw po tayo gaya ng pagpapatawad sa atin na ating Panginoong Hesus. Tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon even before we have sinned, no? Bago pa tayo nagkasala, ay pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Bago pa tayo pinanganak, actually, ay nandun na ang ating Panginoon. Meron ng plan of salvation, no? Nandun na, sinabi na doon sa Garden of Eden nung nagkasala si Adan at saka si Eva, no? Ayun na yung pagpapatawad. Kaya napaka-importante po, no, na ating pong kilalanin na tayo rin, kagaya ng ating Panginoong Hesus, ay magpatawad. Dahil ito ay para sa bawat isa sa atin. Binigyan tayo ng example ng ating Panginoon, tayo rin ay magpatawad. Now, isang kwento na nandun sa banal na kasulatan nung pinatawad ng ating Panginoon si Mary Magdalene, no? Siya ay dinala nung mga teachers, mga guro, mga scribes doon sa ating Panginoon na nahuli daw siya ng pangangalunya. At lumuhod ang ating Panginoon. Okay? At sinabi na, nung una pala sinabi na dapat siyang mabato, dapat siyang batuhin dahil siya ay nagkasala ng pangangalunya. No? At ang sabi ng ating Panginoon, kung sino ang walang pagkakasala, siya ang unang bumato. Siya ay lumuhod at kanyang isinulat yung mga kasalanan ng mga tao na nag-a-accuse kay Mary. No? At nung nakita nila kung ano sinusulat ng ating Panginoon, nakita nila, kasalanan ko yun. No? Kaya wala na, umalis na yung mga tao. At wala nang natira. No? At sinabi ng ating Panginoon kay Mary, nasaan ang iyong mga accuser? No? Tumingin si Mary, wala na po sila. No? Sabi ng ating Panginoon, neither I condemn you. Go and sin no more. No? Ang ating Panginoon po mismo ay nagpatawad. Kaya tayo rin naman ay kailangan magpatawad. Si Lewis Smedes, ang kanyang sinulat, to forgive is to set a prisoner free and discover the prisoner was you. Ang pagpapatawad po daw ay pagpapalaya sa isang bilanggo. At matutuklasan mo lamang na ikaw pala yung bilanggo. No? So, napaka-importante na parang binabanggit po dito, kapag tayo daw po ay nagpatawad, tayo rin naman ang nagpapalaya sa mga sarili po natin. Okay? Sabi ni Mark Twain, forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the hill that has crushed it. No? Kahit pa tayo po ay nasaktan, kahit pa tayo ay nayurakan, kapag tayo po ay nagpapatawad, para po itong halimuyak, no, na inilalabas ng isang bulaklak na violet ang pangalan. Kahit ito po ay inipit at dinurog. O yan din po sana ang mangyari po sa atin. Na kahit tayo ay nasinaktan, kahit ginawan tayo ng hindi maganda, tayo po ay magpatawad. Okay? At ang pinakahuli doon sa ating pong acronym na HEAL, let God transform your heart. No? Hayaan daw na ibahin o baguhin ng ating Panginoon ang ating pong mga puso. No? Ginagamit po ng Diyos ang sakit upang palalimin ang ating pong pananampalataya. At tayo rin naman ay maging mahabagin, no? At hinuhubog tayo sa isang mabuting pagkatao. No? Kapag tayo po ay nagpapatawad, o God transforms our heart. Sabi po sa Romans 8:28, in all things God works for the good of those who love Him. No? Sa lahat daw po ng bagay, no? Gumagawa ang ating Panginoong Diyos para po sa ikabubuti, no, ng mga umiibig sa Kanya. Tayo po ba'y umiibig sa ating Panginoon? O ano man ang mangyari sa atin, mga kaibigan. Gumagawa ang ating Panginoon
Kahit pa iniisip natin na parang pangit yung nangyari sa ating buhay, wag po kayong mag-alala. Ang ating Panginoon ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Sa 2 Corinthians 4:16 to 17, our light and momentary troubles are achieving us for an eternal glory, no? Ang mga nararanasan daw po natin na mga kabagabagan sa buhay ay nagdudulot sa atin para maranasan natin ang walang hanggang kaluwalhatian. Tayo po ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po ni Vance Havner, God uses broken things, broken soil to grow crops, broken clouds to give rain, broken bread to feed multitudes. No? Di ba po? No? Gumagamit ang ating Panginoon ng sirang mga bagay. No? Binabasag ang lupa para magtanim tayo. Nasisira yung ulap para magbigay po ng ulan. Okay? At binibigyan tayo ng tinapay para tayo ay makakain. Okay? Sabi naman ni Khalil Gibran, out of suffering have emerged the strongest souls. No? Sa pagdurusa daw po, lumilitaw ang pinakamalakas na mga kaluluwa. No? Napaka-importante po yan na intindihin po natin. Kaya naman, sa ating pong pagharap sa mga problema sa ating pong buhay, tandaan po natin, no, yung word na heal. No? Ito po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tandaan po natin na tayo po ay H, hand it over to God. Letter E, express your pain honestly. Letter A, allow forgiveness to begin. And L, let God transform your heart. Hindi po natin maiiwasan na tayo po ay masaktan sa ating pong mga buhay. Hindi po natin maiiwasan na mayroong mga nangyayari sa ganyan. Pero dapat po, no, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. And let us start to heal. Because God will be the one to be our healer kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. At amin pong hinihiling, Panginoon, na sa kabila ng mga kabagabagan na nararanasan po namin, sa kabila ng mga sakit na nararanasan namin sa aming pong buhay, nandyan kayo, naiintindihan nyo ang aming nararanasan at nag-aanyaya na kami ay lumapit sa inyo. O Panginoon, kami nawa po ay palaging lumapit sa inyo at kami ay inyong pagalingin sa amin pong nararanasang sakit. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa imbitasyon na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas para po sa ating pong programang muli alas 8 ng umaga hanggang alas 8:30. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat po.